nakikita naman po ng mga miyembro ng Kongreso natin na nagtatrabaho naman talaga. Ito ho ang resulta ng mga trabaho ng Office of the Vice President. So, it's up to them na, Jade, kung popondohan nila or kung ibibigay nila yung pondo na hinihingi natin. But as far as we're concerned, the Office of the Department of Budget and Management has already seen the wisdom dito sa mga programa na nilahad ng Office of the Vice President. Nakita na nila yung pangangailangan ng opisina para dagdagan ng budget, and the recommendation from them increasing the budget to 903 million. Tingin ko kailangan ng makita rin ng mga miyembro ng mababang kapulungan. Ito bang mga programa, proyekto ng Vice Presidente, batay po sa ating batas, ito talaga ay obligado, mandatory, inisyatibo lamang ng opisina ng Vice Presidente para po ay makatulong po sa ating mga kababayan. Kaya po ginawa po niya itong mga programa at proyekto na ito. Actually, Jade, ang nakalagay naman kasi sa Constitution to provide social welfare, di ba? To make sure, to ensure that there is social welfare or addressing social concerns na trabaho ng Presidente. So kung trabaho yan ng Pangulo, trabaho rin yan ng pangalawang Pangulo. So doon lang naman rin kinukuha natin yung ating mga responsibilidad na sa lahat ng programa natin, kailangan makatulong sa pinakamalaliit at sa pinakamalalayo. Ang favorite nga na sasabihin nila doon sa OVP ay to serve the unserved and the underserved. Kasi 'di ba, yung mga hindi nakakakuha ng serbisyo galing sa pamahalaan at yung mga nakakakuha ng konting serbisyo. Yung dalawa na yon. So, to serve the unserved and the underserved, yan po ang talagang pangunahin nating mithiin na makapag-serbisyo tayo sa kanila. Para po sa inyo, Attorney, yung 2025 budget ba ng opisina po ng Vice Presidente ay nadepensahan po ng maayos na ni VP Sara Duterte? Sa palagay ko po naman na depensahan ng maayos, kaya lang wala po sa kamay ng Vice President natin kung ano ang magiging final decision ng House of Representatives and the Senate. So, kahit po na depensahan ng maayos, na depensahan ng mabuti, ang ending po ay 733 million lang rin po ang binigay sa atin. At we've learned na may dagdag. This 2026 proposed budget po ninyo, from more than 700 million pesos po na proposed budget po ninyo, in-increasean, nirekomenda po ng DBM, kung hindi ako nagkakamali, to 900 plus million po ang budget po ninyo. Yes, that's right. So, yung 733 million, inulit lang po natin yun from last year. Tapos inisa-isa lang rin natin yung kanilang yung ating mga proyekto para malagyan sana ng mga pondo at para isubmit sa kanila. But in the end, we still got 733. I mean, yun pa rin 733 million ang sinubmit natin. And then the Department of Budget and Management, nagdagdag na sila on their own initiative. Nagdagdag sila ng, umabot po ang pondo from 733 to 803.6. So parang 100 million, 76 million, 73 million. Tama ba yung computation ko? Well, anyways, Attorney... So from 733, naging 803.6. Opo. And then, nung tumulong po ang DBM at naglagay nagdagdag na nakarating tayo sa 803 million, sinabi po ng OVP na kung dinagdagan yun na din lang, baka pwedeng lubusin nyo na kasi meron pa kaming idadagdag sana na proposal na importante. So, we proposed another budget na around 150,000 para dun sa IT equipment at saka sa personnel na gagamit ng IT at para rin ma-augment natin yung personnel complement natin sa buong opisina and the satellite offices. Nagdagdag naman po sila ng 100 million.
So from 733, naging 803, so 733, 803.6, plus ang ending po, 903. So yan na po yung approved ng Department of Budget and Management na pondo ng Office of the Vice President. Bago ko lang ipasa kay Partner Attorney, how optimistic po kayo na ito pong proposed budget po ninyo ay maaprubahan po dyan sa Kamara? Nakikita naman po ng mga miyembro ng Kongreso natin na nagtatrabaho naman talaga. Ito ho ang resulta ng mga trabaho ng Office of the Vice President. So, it's up to them na, Jade, kung popondohan nila or kung ibibigay nila yung pondo na hinihingi natin. But as far as we're concerned, the Office of the Department of Budget and Management has already seen the wisdom dito sa mga programa na nilahad ng Office of the Vice President. Nakita na nila yung pangangailangan ng opisina para dagdagan ng budget, and the recommendation from them increasing the budget to 903 million, tingin ko kailangan ng makita rin ng mga miyembro ng mababang kapulungan. Opo, Attorney, good morning po. Good morning. Ang nakikita kasi din natin dito, yung naratibo kasi ng mga kritiko ni Vice President Sara Duterte, parang walang ginagawa yung OVP dahil nasa labas lang siya. Parang ang taas ng expectation nila kay VP na parang pang-presidente na parang kung maningil, wagas kung maningil. Pero yun pala, ito lang yung, kasi nabawasan niyo yung mga programa ninyo, nabawasan din yung mga beneficiaries ng programa, nagpa-function pala. No? Kumbaga, hindi needed na present ba dyan yung pinaka-leader mismo na isang opisina. Ang mahalaga ay nagpa-function at napagplanuhan ng husto. Kasi parang ang naratibo nila, naku, pinabayaan na ang Pilipinas, yung kanyang role bilang Vice Presidente, pinabayaan na dahil nandoon sa ibang bansa. Which is, sabi naman ni VP, na ang kausap ko naman doon ay mga Pilipino at nakakakuha din siya ng ideya dahil nga matagal na sila doon sa ibang bansa, nakakapunta sa ibang bansa na magagamit niya sa pagpaplano, dagdag na mga programa dito sa kanyang opisina po, Attorney. That's right. That's right. Nakita naman natin Admar, di ba? Nakita mo naman yung mga programa ng Office of the Vice President na ginagawa nga natin ngayon. Yun lang nga, ang problema, kung tatanggalan na naman ng pondo or babawasan na naman yung ibibigay sa atin for next year, madami na namang mababawas na proyekto. Kagaya ng medical and burial assistance, that was a very effective program na minana pa ni VP Sara Duterte kay Vice President Noli De Castro, di ba? Pero unfortunately, inalis po ng House doon as a line item, nabura po siya, so hindi na siya matutuloy. Even for 2026, wala na rin po siya doon. Yung Pansarap program na nagbibigay tayo ng nutritional supplementation sa mga bata, yung mga, alam naman natin na maraming bata ang pumapasok sa eskwela ng gabi pa, hindi pa kumakain. Hindi nakapag-dinner, hindi nakapag-breakfast, tapos papasok sa school. So marami tayong ganong kababayan na gusto sana nating tulungan, pero inalis nga po yung programa.